Magandang araw po sa lahat. Psikolohiya Good Channel. morning din. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay motivation, no? So, ang kasama ko po ngayon ay ang aming nasa taas na sa karamihan na guro na si Sir Cyrus Sendana. Sige, Sir Hello Cyrus. po. Magandang hapon, umaga at gabi po sa kung kailan man kayo nanonood ng video namin. Ang topic po namin ngayon ay motivation. Essentially, no, sir, itatali ko lang Essentially, motivation is what moves us, no? It's a reason for us for behaving and for doing things. At dalawang klase ang motivation. Yes. You have intrinsic motivation and extrinsic motivation. Sir Cyrus, tahin mo na. Ano ang masasabi mo sa intrinsic motivation versus extrinsic motivation? Ang sabi nating intrinsic motivation, this is your inward motivation. Ibig sabihin, kung ano yung nagbibigay sa yung motivation sa loob mo, ito yung magiging intrinsic motivation mo. Meanwhile, ang extrinsic, ito yung mga nagpapamotivate sa iyo outside of your area. For example, ang nagbibigay sa iyo ng motivation pera, o kaya mga gamit, yun yung extrinsic motivation. Meanwhile, sa intrinsic, yung drive mo, yung passion mo sa isang bagay, yun yung intrinsic motivation. Yan, napakagaling ni Sir Cyrus. Between the two, sir, sa palagay mo, ano ang mas powerful? Para sa akin kasi, it will depend kung kunyari, ang drive mo for example, ako, ang drive ko sa pagtuturo most likely yung goal ko dati. So most likely goal intrinsic motivation ako. Pero kasi medyo parang kapag sinabi nating extrinsic motivation, yung pagpasok mo, yung ang nagda-drive kasi sa iyo sa pagpasok mo yung mga bagay, pera, gamit, o kaya nakikita mo yung crush mo, yung jowa mo, that would be considered as extrinsic motivation. Kaya it will depend dun sa taong yun kung ano yung sa tingin niya na magbibigay sa kanya ng motivation. Sa mga estudyante kasi, kung kunyari estudyante ka pa, ang binibigay sa iyo lagi, ang laging mong natatanggap extrinsic kasi baon, makita crush mo o kaya makita yung jowa mo dito sa school, o kaya makita mo yung gusto mong professor, di ba? o kaya pati grades kasama na rin yun sa extrinsic motivation. Kasi minsan kapag pagpasok mo ng school, hindi mo masasabing intrinsic yan Kasi minsan wala ka namang ano bang magpapamotivate sa akin inward para pumasok sa school, 'di ba? Kahit ako dati hindi naman ako na intrinsic when it comes to pagpasok ng school. Kung ako lang more on the extrinsic side ako. So, mas malakas pa rin sa akin ang extrinsic kaysa sa intrinsic. Intrinsic. Extrinsic. Extrinsic sa'yo, oo. Opo. Wala naman kasing tama o maling sagot dyan. No? Kina-classify lang kasi kung what moves us. In fact, going back to Psychology 101 natin, it comes from the word movere. No? Movere meaning to say move, to move. No? So, ano ba ang nagpapagalaw sa atin? No? So, related sa motivation, ang pinaka-popular na theories ay si Abraham Maslow. No? Tapos, yes. Ang pinakamababa sa pyramid ni Abraham Maslow ay physiological needs. Yes. Sige nga sir, ano po ba ang nasa laman ng physiological needs? Yes. Para sa akin, ang physiological needs, ito yung everyday na kailangan mong gawin or ginagamit mo everyday para mag-survive ka. Katulad ng pagkain, ngayon, pera na, pati pera kasama na rin sa physiological needs 'di ba? Tapos shelter, matitirhan,
mga damit, tapos pagkain, yun nga, number one, pagkain, to survive your everyday, ang physiological needs for me, lagi siya yung laging nagda-drive sa akin para kumilos or gumalaw everyday. Ano bang second level after physiological needs? If I remember, it's safety. Safety Tapos needs. love and belonging. Sige. Yes, safety needs. Kapag sinabi naman love and belongingness, then safety muna tayo, sir. Safety self-actualization na muna tayo. tayo. Safety muna tayo, sir. Kapag sinabi namang safety needs, ito yung reason to be secured, yung para ma-feel secure tayo sa araw-araw natin. Ito yung mga yung mga tao na superior sa atin na magbibigay ng safety sa atin. Ito yung mga ito yung motivation natin. Okay? Para sa kalaman ng nakakarami, ang pinag-usapan natin hierarchy of needs. At ang siyempre doon, yung self-actualization, self-realization, self-esteem, safety needs, at physiological needs, no? So siguro yung safety needs nga is the need to feel safe, di ba? To be secure in your environment, di ba? Because truth be told, wala namang achievement worthwhile na nangyayari pag unsafe yung mga tao. No? Kaya nga siguro dito sa paaralan natin, merong literally security guards, no? Kasi nga walang pagtuturo at walang sharing of knowledge and learning na mangyayari kapag unsafe ka. Kung sino-sino lang pwedeng pumasok dito, kung sino merong hold-upang nangyayari sa kabilang kwarto, di ba? Or nasusunog yung kabilang kwarto, I don't think people would learn, di ba? Kaya nga kailangan natin tayo, pag ikaw bumili ka ng property, ang unang-una mong bibilin siguro o isa sa mga unang mong bibilin ay mga lock, di ba? Kasi you want to protect yung your possession, you want to protect your abode, di ba? At hindi lang yung mga possession mo doon, kundi maging yung mga taong kasama mo. Kaya nga, sabi nga ni Abraham Maslow, pangalawa yan, di ba? O yung pangatlo, sir, ano yung pangatlo natin? Belonging, no? And love. Tama ba? Mukhang yung internet mo, choppy. Hello, Cyrus, narinig mo? Natin, for example, teachers, o kaya elected officials, ito yung magbibigay sa atin ng safety needs natin. Sige sir, move on tayo sa Hello, Doc. Move tayo sir sa belonging needs. Cyrus, belonging needs tayo. Mukhang nawala si Sir Cyrus. Well, anyway, medyo choppy yung internet niya, no? Anyway, sa belonging needs, ako pala ang tatapos nito. Ayan, Sir Cyrus, kung naririnig mo pa ako. Yes, sir. Ayan. I'm so sorry na wala ako. Hindi ako yung internet natin choppy Pero sige, dito na tayo sa belonging needs. Would you like to expound on this? Okay, love and belongingness, ito yung socialization natin. As persons, we are social animals. If you remember your Gen Psych, na ang natin as people, we are social animals and we really need to socialize with other people. Okay? Kaya ang love and belongingness, it includes the friends, the family, and the loved ones. For example, your girlfriend, your boyfriend, or yung asawa mo. Kung may asawa ka man, yun yung part na nasa love and belongingness mo. And then siguro, idagdag na rin natin dyan yung mga peers, no? Yung mga kaibigan, trabaho, yung social mo, no? Nakapaligid kayo. As long as nagkakasundo kayo o kaya may
samahan kayo. Ito yung ito yung nabubuong love and yung belongingness mo sa grupo. Kaya siguro yung mga Pilipino, pag lumabas sila ng ibang bansa, no? Kahit sang lupalop Yes. siguro ng bansa, merong mga Filipino communities, di ba? And I think this is a classic Yes. manifestation of the belonging needs, di ba? Tapos Kasi Filipino groupings na nga, meron pang Tagalog, may Kapampangan, may Cebuano. yes. Ano na 'yan, ha? Sabi nga Pilipino na naman, 'yan, ha? sabi nga nila, Sige sir, yes, go. kasi mas gusto. Okay. Mas gusto nilang gumugrupo sila sa sa mas makaiintindihan nila. For example, yung mga Ilocanos, they try to they are trying to group with one another kasi sila nga yung nagkakaintindihan. Hindi sila nahihirapan makipag-communicate with each other. Ganun din sa sa Bisaya, sa mga sa mga Waray, etc. Kaya madali silang magkaroon ng belongingness with each other kasi language is also one of a part of being belong. Kasi by that time, nagkakaintindihan. Sige sir, tapusin mo muna yung sinasabi mo. Okay. Yun nga, basta nagkakaintindihan kayo, nagkakaroon kayo ng mutual understanding with each other, ito na yung rason kung bakit kayo nagkakaroon ng belongingness with each other as well. Sir, so we move now to the second to the last ng pyramid, yung self-realization. Yes. Sige sir, go sir, self-realization. Yes. For self-realization, ito yung nare-realize mo or nagkakaroon ka ng ibig sabihin or purpose in life sa ika nga. Ito yung ano ba yung gusto mo ma-achieve sa buhay, ito nga yung gusto mong maging purpose in life in the near future kung meron man or kung wala, I don't think wala. Kasi lahat naman tayo meron tayong reason to live. More on ito talaga yung nagbibigay sa atin ng purpose. Bakit tayo nagpapatuloy sa buhay? And then siguro related to that, yung pinnacle self-actualization. No? So once you have realized your full when potential. When we say self-actualization naman, go sir, go. Yes. Ito na yung sa self-actualization naman po. Ito na yung actualized self. Ito na yung pinaka mo. Ito na yung pinaka peak mo na-realize mo na kung ano yung gusto mong belong ka na sa community. Ito na yung bakit ka bumubuhay. You are being self-actualized na. Pero ika nga natin, there are no people or there are no persons yet known to man na in the self-realization pa rin. Kasi inaalam pa rin natin ang purpose natin sa buhay. And then very few people, siguro very few people self-actualization, no? And but of course some people do. And actually when ang rinig ko dati. Sige, go sir. Ang naririnig ko dati is ang naririnig ko is si Mother Teresa. She is an self-actualized person. Also si Siddhartha Gautama Buddha. This was discussed during nung college ako. Ito yung dinidiscuss nila na self-actualized person. Kasi tayo at this stage tayo magkaibang nasa advanced stage na tapos ikaw you're at the onset pa lang, but still kailangan pa rin natin ng pera. Yes. At ang pera kasi nasa physiological level pa lang. Physiological needs actually we always fulfill our needs every day. Bababa tayo ng bababa sa physiological needs, sa safety needs, sa safety and belongingness. Lagi nating i-fulfill yan.
every day until kahit na self-actualize na tayo in the near future, i-fulfill pa rin natin yung safety needs natin, i-fulfill pa rin natin yung physical needs natin, etc. Okay. So, ito na lang siguro ang ano natin medyo pang adult content question. Ang sex Yes. ba ay physiological need or biological need na kailangan talaga nating tugunan? Actually, sa akin, pwede rin kasi siyang belonging needs eh. Sa akin, ang sex, logical need. Yeah, yes, pwede siyang belonging needs, pero it's more on the physiological. 'Di ba kapag there are some complications kapag hindi tayo nakikipag-sex every day. Or rather, nagkakaroon tayo ng biological component na hindi natin natutupad kapag hindi tayo nakakapag-sex. For example, yung mga pare, 'di ba, kapag hindi sila they are more prone to prostate cancer because of hindi sila nakikipag-sex. Kaya prone sila sa prostate cancer. Kaya mas prone ang lalaki when it comes to sex eh. Kasi sila yung may urgent needs nito eh. I don't say na ang babae walang urgent needs. Ito rin, urgent need rin nila to. Pero para sa akin, is more on the man, yung sexual needs. Sige, and as a footnote to that, recent studies have shown na for males, they need to have at least, at the very minimum, 21 sexual output. I don't know if that's the proper term, or 21 ejaculations, to stay ahead of the curve para hindi ka magkaroon ng prostate cancer. So if you're getting 21 or more a month sexual outlet, so to speak, so to say, statistically, you are safe from prostate cancer, di ba? So the question now is, are we hitting? This is why we hitting that figure? Are we hitting that figure? Kaya nga everyday babalik pa rin kasi talaga tayo sa physiological needs. Kaya nga natin kailangan natin kumain everyday, kailangan natin magkaroon ng sexual interactions everyday, kailangan natin bumili ng clothes, bagong clothes for night rider fashion or otherwise, o kaya kahit that would be considered as actually ngayon ang pinaka need natin is water kasi sobrang init. Tapos minsan nga natatawa nga ako dun sa mga memes sa Facebook, pati aircon na ngayon, physiological need na ngayon eh. Pati ice cream, pati yellow. Ito na, Cyrus. Sagutin mo to. Yes. Damit, clothing. Pag ikaw ba walang damit, mamamatay ka? Siyempre hindi. Pero hindi. I'll answer for you. Mamamatay ka sa kahihiyan. Yes. Pero yung kung wala ka namang iyang pero you will die of shame. Of embarrassment. Mamamatay ka sa kahihiyan. Embarrassment. Kasi nga we are still grounded by the morality rule of na hindi mo pinapakita yung genitals mo, etc. Well, if we're going to circle back to where we started sa physiological needs, because of the heat wave that literally we are experiencing right now, kailangan natin ng a good weather, Yes. hindi nakikisama yung kalikasan, like kahapon lang 51 degrees ang heat index. Yes, sobrang init. And I think ngayon lang ata they're trying to, hindi pa natin alam, yung gabi pa natin malaman kung ano yung heat index natin, but definitely mainit talaga. At sige sir, would you like to close? Yes, kaya nga natatawa nga ako. Okay, sure. For now, even we are self-actualized people,
we are still we are still fulfilling our needs every day. For example, yung physical, etc. Ito yung mga fino-fulfill natin every day. Kahit nasabihin natin self-actualize na tayo, pero hindi naman tayo, lahat naman tayo hindi naman darating dun sa puntong yun eh. Pero at least we are still living and we know what is the purpose of life for us. Ito lang yung pinaka-importante. Internet pa rin natin may problema, no? Anyway, choppy eh. Pero anyway, para po sa aming mga subscriber dyan, sa aming 2-digit subscriber, maraming salamat po tayong lahat. Stay fresh everyone. Salamat po. Psikolohiya Channel. Okay po. Salamat po. Ingat po tayong lahat.